una sa lahat, sa pool sa CCTV. Pinagbabaril ng isang lalaki ang babae na yan na nakaupo sa pedicab sa Cebu City. Makalipas ang ilang saglit, sinakluluhan siya ng ilang residente. Pero biglang bumalik ang gunman. Ang ugat ng krimen yan at kung nakaligtas ba ang biktima, alamin maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-21 araw ng Pebrero taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na po Frontline na balita. Pastor Apollo Kibuloy isiniwalat na balak daw siyang ipaligpit ng Amerika at may basbas daw ito ng Administrasyong Marcos. Pero si Senator Riz Ontiveros hindi kumbinsido. Huwag na siyang magpa-victim pa. Mahigit 50 kongresista mula sa Mindanao, tinabla ang mungkahi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Mga e-bike at e-trike rider na nagbabalak dumaan sa EDSA, pinaghuli ng MMDA. Habang ang mga LGU ng Taguig at San Mateo Rizal, naghihigpit sa mga e-trike. 500 imported na panabong na manok, hinarang sa NAIA dahil daw sa mga kulang na dokumento. Babaeng nagpanggap na online seller ng frozen meat sa Cavite, arestado. Tauhan ng Philippine Coast Guard sa Naik, Cavite, naglasing at 18 beses na namaril dahil nagselos sa lamay. 14 patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck sa Mabinay, Negros Oriental. Buwaya sa Amerika, may kaban ng barya sa loob ng tiyan. Paanong nangyari yan? At sa showbiz, Christopher Min may nilinaw sa mga nasabi niya tungkol sa hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonzo. May bagay daw na hindi siya magsusori. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad. Ni pa umanhin ipagdadamot ko. Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Pero si Senator Riz Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa nilabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Base raw kasi sa kanyang mga source, nakikipagsabwatan na sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya sa Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ang kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, may impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 million pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI.
Wala ring pahayag tungkol dito ang US Embassy, pero iginiit nila na higit isang dekada na raw na uugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pang-aabuso gaya ng rape, kaya determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din naming hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga alegasyon ni Kibuloy, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam kanina. Sa kabuuan, nasa 43 counts ng iba't ibang kaso ang kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong November 2021, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ng mga reklamo pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Hindi rin daw nagre-request ang US government sa gobyerno ng Pilipinas para ipa-extradite o i-turn over siya sa Amerika. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bukod sa mga kaso sa US, may nakabinbin na ring sabina sa Senado at Kamara si Kibuloy dahil hindi niya sinipot ang mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng mga pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Sinagot din ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya ng panggagahasa sa mga babae. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Kaya babala ni Senator Risa Ontiveros, ipapaaresto na niya ang pastor kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig. Huwag na siyang magpa-victim pa. At pagpapaaresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Sa kabila nito, nanindigan si Kibuloy na hindi niya haharapin ang senadora. Mas mainam daw na magharap-harap na lang sila sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, binweltahan din ni House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na nakipagsabwatan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para iligpit siya. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na batid niya ang mga paratang na kinakaharap ng pastor partikular sa FBI. Pero hindi raw nila kailanman nilalabag ng Pangulo ang saligang batas. Wala rin daw basihan ang mga paratang ni Kibuloy na nakikipagsabwatan sila ng Pangulo sa ibang bansa laban sa kanya. Nililihis lang daw ng pastor ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong legal na dapat niyang harapin. Kaya hinikayat niya si Kibuloy na harapin na lang ng tama ang mga akusasyon laban sa kanya. 15 ang patay sa truck na nahulog sa bangin sa Mabinay, Negros Oriental. Mag-alas 2 kaninang hapon, binabagtas ng truck ang National Highway sa Sitio Tubod. Hanggang sa nahulog ito sa bangin na may lalim na mahigit 130 talampakan. Sintaas yan ng 13 palapag na gusali. Sa lalim ng bangin, tumilapon sa iba't ibang lugar ang 17 pasahero ng truck na bibili lang sana ng mga ibebentang hayop. Dead on the spot ang 13 sa kanila. May naisugod pang 2 sa ospital pero namatay rin. Inoobserbahan naman ang lagay ng 2 iba pa. Ito po sa sakyan po nila, ma'am, ay galing po sa La Libertad, Negros Oriental, ma'am. La Libertad, Negros Oriental. Papunta po sa Barangay Dawis, Bayawan City, Negros Oriental. Pagdating po dito sa may Sitio Tubod, ma'am, barangay sa Mabinay, nasira po yung brake, ma'am. Opo. Kaya dumiretso po ma'am, sa bangin, ma'am, sa bangin. Nahulog po ang truck na sasakyan po nila, ma'am. Hinarang sa naiyang 500 imported na buhay na manok na panabong galing Amerika. Kulang-kulang daw kasi yan sa dokumento. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa NAIA Terminal 1 na harang ng Bureau of Animal Industry o BAI ang mga kahon na ito na may lamang mga manok. Nasa 500 game fowl o manok panabong yan na galing pa sa Atlanta, Georgia sa Amerika. Inangkat ito ng mga Pinoy breeder para paramihin dito sa Pilipinas. Pero ayon sa BAI, kulang sa dokumento ang mga imported na manok panabong.
Napasugod tuloy sa cargo warehouse ng NAIA sa Pasay ang nasa 70 sabongero kanina. Ang breeder na si Joselito Marino mula Tanawan, Batangas, dismayado raw dahil baka mauwi sa wala ang kanyang puhunan. Nasa 2 milyong piso raw ang nagastos niya para sa 30 manok panabong. Kung tumagal pa yan dyan, saan ang mangyayari kaya? Ay baka mamatay ho yan. Ay siyempre sa init, ay kailangan yun nahahanginan, wala ho, kulob na yun miski may konti sigaw kulang yun. Dismayado rin ang breeder na si Marlon Sabal at kanyang asawa. Kagabi pa sila naghihintay sa NAIA para sa 6 na manok na binili nila sa halagang 200,000 pesos. Talagang sa totoo lang, malungkot. Hirap na hirap kami. Wala pa po kaming tulog Unang-una, na-expect namin makukuha agad yung manok. Giit naman ang nagpa-ship ng mga manok panabong na si Juan Bacar Jr., kumpleto sila sa mga dokumento. Ipinakita ni Bacar sa News 5 ang SPS import clearance na aprobado mismo ng BAI. May health certificate din sila mula sa United States Department of Agriculture o USDA bilang patunay na ligtas sa bird flu ang mga manok. Na-issuean nyo na ako ng permit. Tapos all of the sudden may new rules kayo. I don't know what kind of protocol na sinasabi niya. Sa akin, naiisip ko, harassment to on our side. Pasado rin daw sa customs ang kanilang mga inangkat na manok panabong, kaya ipinagtataka raw ni Bacar kung bakit sa BAI lang sila nagkaproblema. He's favoring maybe some officials na he's into shipping business or who knows, Giit naman ng BAI, meron talagang mga kulang na dokumento dahil ang lumang guideline daw ang sinunod ng shipper. Sa ngayon po kasi meron mga bagong nire-repressang mga bagong protocols at mga sistema ang ating gobyerno para po maproteksyonan ang ating industriya ng mga pagmamanukan dito sa Pilipinas. Sa kabila niyan, hindi na idinetalye ng BAI kung anong mga dokumento ang sinabi nilang kulang. Pero kapag nakumpleto na ng shipper ang mga dokumento, pwede naman daw kunin ang mga manok. Sa ngayon, dinala na sa opisina ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City ang mga imported na manok panabong. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Arestado ang isang babaeng nagpanggap na online seller sa Cavite. Ang suspect kunwaring nagbebenta ng murang frozen meat online pero biglang ibablock ang customer kapag bayad na. Nasa frontline ng balita niyan, si Brian Castillo. Walang kamalay-malay ang babaeng yan na nagpakilalang nagbebenta ng mga frozen meat online na siya na pala ang target ng entrapment operation ng pulisya sa Cavite City kahapon. Matapos ang kunwaring transaksyon online gamit ang isang Facebook account at may padalang bayad sa pamamagitan ng e-wallet, doon na pinuntahan at inaresto ng mga otoridad ng babae. Dami ni-scam, yari ka. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang ACG sa umunoy kumakalat na online meat scam. Kwento ng isang nagpakilalang biktima, nakita niya sa Facebook Marketplace ang mga post ng babae na nagbebenta ng bulto-bultong frozen meat sa mas murang halaga. Maayos at kapanipaniwala raw kausap ang seller, lalo't nagpapadala pa ito ng larawan ng kanyang mga ibinibentang produkto. Nabiktima din yung seller, yung totoong seller kasi ginamit yung mga picture niya sa online, kinuha, tapos yun yung ginagamit na pangengganyo para maka-attract ng mga customer na ma-scam. Pero nang magkabayaran na, naglahong parang bula ang seller. Kasamang nawala ang higit 12,000 pesos na ibinayad ng biktima para sa kahong-kahong karne na hindi niya nakita at nahawakan. Message ko yung scammer, sabi ko, ibalik mo na lang yung pera ko kasi kailangan namin yan. Tapos binak na niya ako. Lesson learned na siya sa akin na sa susunod i-check ko muna yung mga account. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, hindi na bago ang ganitong modus ng mga scammer na nagkukunwaring lehitimong online seller. Hindi talaga siya nagbebenta. Puro picture lang ang pinapakita niya. So pag nakausap na niya, yun, ibablock na niya, wala lang, hindi mo na siya makakausap. Ayon sa mga otoridad, wala namang problema kung magbebenta ng meat products online. Pero paalala nila, meron ka din dapat physical store na ito ay authorized ako magbenta ng doon ka pupunta. You are using the platform like the Facebook Market as an advertisement to encourage everyone na mas maraming nakakita ng iyong benta. Pero kailangan meron kang physical store. At least doon ay legal na may inspection ng gobyerno. Nasa kustodiya na ng ACG sa Camp Crame ang sospek. Wala siyang pahayag. Mahaharap ang sospek sa reklamong estafa na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act.
Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Halos kalahating milyong pisong halaga ng mga alahas at pera ang nanakaw sa isang karinderya sa Maynila. Ang kawatan, sinesanteng trabahador pala sa naturang kainan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Tila hindi mapakali ang lalaking ito nang masapul sa CCTV habang umaaligid sa harap ng isang saradong karinderya sa Sampaloc, Maynila. Sinubukan niyang buksan ang gate pero nabigo siya, kaya sa gilid ng karinderya siya dumaan. Doon na siya nakapasok at dumiretso agad sa counter ng tindahan. Pero wala siyang nakuha, kaya umakyat ang kawatan sa ikalawang palapag. Nang mapansin na may CCTV, agad siyang nagtakip ng mukha. Hindi na nakita ang mga sumunod na pangyayari dahil pinutol na pala ng lalaki ang kable ng CCTV. Sunod na siyang makikita sa labas ng karinderya, bit-bit ang puting plastik. Laman ng bag ang nasa 400,000 pisong halaga ng mga alahas at 15,000 pisong pera. Ayon sa may-ari ng karinderya, nangyari ang pagnanakaw noong alas 3 ng madaling araw ng Biyernes. Nalaman na lang nilang nilooban sila nang buksan niya ang kanyang kwarto. Pagtingin nila sa CCTV, namukhaan nila ang magnanakaw na si Johari Buat. Dati pala siyang helper ng naturang karinderya. Noong Enero lang daw, pumasok si Buat sa karinderya pero agad na si Sante dahil malikot ang kamay. Kilala ko agad. Kasi siya yung dati kong part-time na dito sa karinderya. Mga 2 weeks lang siguro siya nag-part-time sa akin. Nung una, pinaalis ko na yan kasi nahuli ko na rin siyang nangupit. Yung pamalengke, binawasan niya. Pati nga raw mga dating katrabaho ni Buat, ninakawan niya ng cellphone at pera. Tapos nagulat na lang ako pagbaba ko, nandiyan na yung wallet ko sa napatungan ng plato pati yung bag ko. Hindi naman namin sukat akalain na ganun yung gagawin niya sa amin. Kami, maganda yung pakikisama namin sa kanya. Nananawagan ang may-ari ng karinderya kay Buat na sumuko na. Idinulog na rin sa mga pulis ang pagnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Selos sa lamay ang dahilan ng 18 beses na pamamaril ng isang Coast Guard personnel sa Naik, Cavite. Kinasuhan na siya at posible pang masibak sa serbisyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Dalawang lalaking nakamotorsiklo ang huminto sa bahaging ito ng Barangay Latoria sa Naik, Cavite, bandang alas 2 ng madaling araw nitong Linggo. Pareho pala silang personnel ng Philippine Coast Guard at pareho ring lasing. Ang isang naka-uniforme, bumaba ng motor, bit-bit ang isang high-powered na baril. Ikinasa pa niya yan habang palakad-lakad. Hindi na nakuhanan sa CCTV pero 18 beses palang nagpaputok ang tauhan ng Coast Guard. Ayon sa mga residente, pakay na namaril na Coast Guard ang live-in partner niya na nakipagburol sa lugar. Posibleng nagselos daw ito. Napasugod sa burol ng Coast Guard nang mabalitaan niya na ang lalaking hinihinala niyang karelasyon ng kanyang asawa ay nakikipaglamay din. Pinilit pa raw pigilan ng mga residente ang Coast Guard. Iya, huwag niya magaganyan. Alam mo namang may burol kami. Sabi ng lalaki, wala akong pakialam. Talagang salos na salos. Hindi kinakausap niya asawa niya. Sabi nga ng babae, lumapit doon sa asawa niya na namamaril. Ako barilin mo. Ako na lang ang barilin mo. Sa hot pursuit operation, naaresto ang namaril na Coast Guard at kanyang kasama. Ito pong nagpaputok ay lango sa alak po. So intoxicated po siya. And then nagkaroon po sila ng heated argument ng kanyang ka-live-in partner which resulted dun sa kanyang pagpaputok ng maraming beses. Wala naman nasaktan sa insidente. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na tauhan nila ang namaril na may ranggong Seaman 2nd Class. Ayon kay Coast Guard Commandant Ronnie Gaban, nakaapekto sa reputasyon ng kanilang hanay ang ginawa ng personnel. Inatasan niya ang Coast Guard Internal Affairs Service na makipagtulungan sa PNP para sa investigasyon. Kung mapapatunayang guilty, posibleng masibak sa serbisyo ang Coast Guard personnel. Inaalam kung naka-duty ba ang suspect nang maglasing siya at mamaril. Sinampahan na ng kasong illegal discharge of firearms ang 2 personnel ng Coast Guard na nakakulong ngayon sa Naik Police Station. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Droga ang binili pero candy ang natanggap. Ang transaksyong yan nauwi sa saksakan na kinamatay ng isang tao. Nasa Frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Nagkakagulo ang mga residente habang isinasakay sa tricycle ang dugo ang lalaking yan sa Santa Cruz, Maynila.
Nakipagsaksakan siya at napatay niya ang kanyang kaaway pasado 5:00 ng hapon kahapon. Sa kuha ng CCTV, makikita pang tumawid ang lalaking si alias Elok. Pagdating niya sa gilid ng poste, nagpambuno sila ng isa pang lalaki na kinilala namang si alias Hapon. Hindi na nahagip sa CCTV pero nagsaksakan na pala ang dalawa sa may bandang looban. Sunod na lang na makikita na tumatakbo pa si Elok habang sinusundan ni Hapon. Noong mga oras na yon ay parehas nang may saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawa. Namatay si alias Elok habang nagpapagaling pa si alias Hapon. Dito sa bahaging ito ng Santa Cruz, Maynila, nangyari ang saksakan. Ayon sa opisyal ng barangay, hindi nila residente ang dalawang lalaki at hinala nila droga ang posibleng dahilan ng alitan. Ayon sa barangay, nagbentahan umano ng droga ang dalawa sa halagang 100 piso. Pero imbes na droga, candy raw ang ibinigay ng tulak kaya nag-away sila na humantong sa saksakan. Kala nung isa, totoong drugs yun, candy na ibigay. Kaya doon nagtalo sa halagang 100. Pag-amin naman ng kinakasama ni alias Elok, noon pa niya sinasabihan ito na umiwas sa droga pero hindi raw nakikinig. Naulilan ni Elok ang 4 na taong gulang niyang anak. Nakuha ng mga otoridad ang dalawang ginamit na patalim. Maharap naman sa reklamong homicide si alias Hapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mahigit 300 pamilyang nasunugan sa Santa Mesa, Maynila. Nagkaroon pa raw ng malakas na pagsabog. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa aerial video na ito, makikita ang makapal na usok at lagablab ng apoy na lumamon sa mga bahay sa barangay 598 sa Santa Mesa, Maynila. Tunog! Sa kuha naman ng isa pang video, tulong-tulong na inaapula ng mga bumbero at mga residente ang mga tinupok na bahay. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng malakas na pagsabog. Sumabog na, may sumabog. Dahil makipot at makitid ang kalye, hindi maipasok ang mga truck ng bumbero. Balde! 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 Kaya kanya-kanyang akyat tuloy sa mga bubungan ng bahay ang mga rumisponde para maitawid ang hose. Sa takot naman ng ilang residente, kumari pa sila ng takbo sa covered court ng barangay at doon nanatili habang inaapula ang apoy. Kabilang sa nasunugan ang nangungupahang si John na napauwi galing trabaho. Laking panlulumo niya na ang ipong 40,000 kasamang inabok dahil sa sunog. Yung pagdating ko dun sa may boarding house namin, hindi na ako makalapit kasi sunog na po eh. Ay masyadong mainit na kaya bumalik uli ako. Doon ako tumambay sa may kanto. So lahat ng gamit mo, ubos? Ubos po, wala pong natira. Pati yung mga napuntar mo? Mga gadget, pera, lahat ng sunog. Ayon sa barangay, mag-aalas 10 kaninang umaga nang sumiklab ang apoy. Aabot sa 300 pamilya ang nasunugan. Nasa 100 bahay naman ang natupok. Wala namang nasaktan. Samantala, umabot sa mahigit 4 na oras ang sunog bago ito naapula. Inaasikaso pa ngayon ng barangay ang listahan ng mga apektadong residente para mabigyan ng tulong. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at ang halaga ng pinsala nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Siyam ang sugatan sa karambola ng 3 jeep sa Commonwealth Avenue kaninang umaga. Ang dahilan daw niyan, pumalyang preno. Nagbabalik si Brian Basa. Nakabukas pa ang hood ng tumagilid na jeep na ito sa northbound lane ng Commonwealth Avenue malapit sa Tandang Sora sa Quezon City kaninang umaga. Katabi niyan ang isa pang jeep na nakabanggaan ito. Ayon sa driver ng nabanggang jeep na si Rolando Rubia, nakahinto siya malapit sa Tandang Sora para magsakay ng pasahero nang bigla siyang tamaan ng jeep na tumagilid. Hindi man nahagip sa kanyang cellphone video, may ikatlong jeep pa raw na pinagmulan ng karambola. Laking gulat ko na may bumangga sa tagiliran ko. Hindi ko alam pala may bumangga pala sa jeep ng bumangga sa akin. Kaya nagulat ako na bigla nang tumaob yung jeep sa tagiliran ko. Ayon naman sa nagmamaneho ng tumagilid na jeep na si Fernando Cadayona, binabagtas niya ang kalsada nang mawalan umano ng preno ang ikatlong jeep na kasunod niya. Sa bilis takbo niya, wala na siyang ibang maiwasan kaysa tao ang mabangga. Madisgrasya pa. Diyan na lang niya tinumbok sa akin. Kaya nung pagtumbok sa akin, umikot. Pag-ikot yung akin, sabay tumba. Kwento sa amin ng mga tsuper, itong jeep na ito ang binangga ng nawalan daw ng preno. Pagkatumbok sa jeep na ito naman ang tumama sa kaliwang nguso ng jeep na ito.
na naging sanhi ng pagtagilid nito. Ayon sa pulis, 9 ang sugatan sa aksidente. 6 sa kanila ang dinala sa ospital. Problemado sina Fernando at Rolando kung paanong makakapaghanap buhay ngayong sira ang kanilang mga jeep. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang tsuper ng ikatlong jeep na pinag-ugatan ng aksidente. Pero nangako raw ito na sasagutin ang pagpapagawa sa mga nabanggang sasakyan, pati ang pagpapagamot sa mga sugatang pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, Senador Amy Marcos bumuelta sa naninisi sa kanya sa na-delay na ayuda para sa 4-piece. Philippine Red Cross ipinatigil muna ang pamimigay ng food packs kasunod ng umano'y food poisoning sa Agusan del Sur. At showbiz columnist na si Christy Fermin sinagot ang mga birada sa kanya ng kampo ni Dominic Roque. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pumalag si Senadora Amy Marcos sa paninisi sa kanya ni Congressman Jill Bongalon kung bakit may 4-piece beneficiaries na di nakakakuha ng ayuda. Buwelta parang Senadora, baka naman ay hilo lang sa numero ang kongresista. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Parang hindi kasi... Si Senator Amy Marcos ang sinisisi ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon kung bakit noon siya miyang ayuda ng mahigit 4 na milyong benepisyaryo ng Pamilyang Pilipino Pantawid Program o 4-piece ng DSWD. Ang paratang ni Bongalon, ang senadora raw ang pasimuno ng paglipat ng 13 billion pesos na pondo na para dapat sa 4-piece pero inilagay sa ibang programa. Ang batuhan ng akusasyon ay kasunod ng paratang ni Senadora Amy na ginagamit ang budget ng AKAP o Kapos ang Kita program para sa People's Initiative Signature Campaign para sa charter change. Buwelta ni Senator Amy, baka naman daw nahihilo lang sa numero ang kongresista. Baka nagkakamali siya kasi bago pa siya, hindi pa siya sanay. Paliwanag ni Amy, hindi naman 13 billion pesos ang inilipat na pondo mula sa 4-piece kundi 8 billion pesos. Ang mga pondong inalis, hindi naman daw makakaapekto sa mga benepisyaryo ng 4-piece at makakatulong pa nga sa ibang programa ng DSWD. Kabilang sa mga naambunan ng inilipat na pondo ay ang programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Sabi ko, naku, walang soli-soli. Mag-isip na lang tayo ng paraan. Kung hindi pwede sa 4-piece, ilagay na lang natin sa iba na madali na i-implement. Basta wag tayo tatanggal ng budget sa mahihirap. Dagdag pa ni Senator Marcos, naglagay ng karagdagang 5 billion pesos na pondo ang Senado sa AICS. Pero tinanggal naman yan pagtungtong sa Bicameral Conference Committee. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Bongalon pero wala pa siyang sagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang cash aid para sa 4-piece ngayong mataas ang inflation. Sinabi ito ni PBBM sa sectoral meeting sa Palasyo kahapon. Inatasan niya ang DSWD, NEDA at Philippine Statistics Authority na tingnan kung paano magkakaroon ng sistema para automatic na ma-adjust ang halaga ng ayuda depende sa galaw ng inflation. Sa ngayon, tinatrabaho na yan ng 3 ahensya sa ilalim ng 4-piece na katatanggap ng 14,000 pesos kada taon ang mga benepisyaryo. Posible raw na maging susunod na Bonifacio Global City o BGC ang Clark dahil sa mga infrastructure na ginagawa rito. Kabilang sa mga proyektong ito ang Airport to New Clark City Access Road na matatapos na ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Airport to New Clark City Access Road o ANAR sa Mabalacat, Pampanga kaninang umaga. Halos 20 kilometro ang haba ng ANAR na magkokonekta sa New Clark City at Clark International Airport. Hindi lang mga sasakyan ang pwedeng dumaan dito dahil meron itong lanes para sa mga bisikleta at pedestrian. Bahagi rin ng programa ang 900 meters Sacobia Bridge na tumatawid sa ilog ng Sacobia sa Bamban, Tarlac. Utos ni Pangulong Marcos sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, tiyaking makukumpleto agad ang mga tulay.
Laking tipid daw kasi nito sa oras at pera ng commuters. Once operational, it will reduce travel time between the Clark International Airport and New Clark City from 1 hour to 20 minutes. It will also save commuters money as NR is toll-free. Dagdag pa ng Pangulo, dahil sa mga infrastrukturang ito, lumalaki ang potensyal ng Clark para sa iba't ibang economic activities. Inihalin tulad ni PBBM ang Clark sa development na ginawa sa Bonifacio Global City sa Taguig. In short, the Clark metropolis has what it takes to be a mecca for tourists, a magnet of investments, and a market of goods and services. We must leverage these attributes into higher visitor traffic, attracting more investments that generate better jobs and spur economic activity. Mahigit 8 bilyong piso ang halaga ng proyektong ito. Sa ngayon, nasa 95% ng tapos ang Access Road Project na target makumpleto sa Hunyo ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sinuspindi na muna ng Philippine Red Cross ang pamimigay ng food packs matapos ang umanay food poisoning sa Esperanza, Agusan del Sur. Sa payag ng PRC, kinabahalan nila ang pagkakaospital ng 200 residente. Nakaranas sila ng pagtatae, pagsusuka at pananakit ng tiyan matapos kainin ng food packs mula sa Red Cross. Tiniyak naman ng ahensya na suportado nito ang investigasyon sa insidente. Mananatili raw itong transparent at patuloy na makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Arestado ang Amerikanong pasahero matapos mag-bomb joke sa loob ng eroplano sa Leguindingan Airport sa Misamis Oriental. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, pababa na sa eroplanong pasahero nang magbiro siya na mamamaril at magpapasabog ng bomba. Agad na hinuli ang dayuhan. Ininspeksyon din ang eroplano na nanggaling pa sa Mactan, Cebu. Wala namang nakitang bomba. Nagpaalala ang pamunuan ng airport na pinagbabawal ang mga bomb joke. Sinumang mauhuli ay sasampan ng kaukulang reklamo, makukulong at pagmumultahin. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, maaring makulong ng di bababa sa 5 taon ang magbabomb joke. May multa ring hanggang 40,000 piso. Tumaas ang level ng ibinubugang sulfur dioxide o asupre ng Bulkang Taal. Kahapon umabot sa mahigit 14,000 tons ang inilabas ng bulkan ayon sa PHIVOLCS. Kumpara yan sa karaniwang 10,000 tons kada araw simula nitong Enero. Ito na raw ang ikalawang pinakamataas na level ngayong taon. Umabot din daw ang amoy ng asupre sa ilang barangay sa Agoncillo, Batangas. Pwedeng mahirapang huminga ang mga makakalanghap nito. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Bawal pa rin ang pagpasok sa Volcano Island at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa crater. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pangmalakasang showbiz balita ngayong Miyerkules. Nag-uumapaw sa saya ang mga bida ng much-awaited live-action series na The Avatar: The Last Airbender na sina Gordon Cormier at Dallas Liu sa pagbisita po nila dito sa Kapatid Network. Feeling grateful sila sa mainit na pagtanggap ng Pinoy fans. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. The world needs the Avatar. Lumanding na ang Airbender sa TV5? Oo kapatid! Ang first ever Philippine guesting sa Asia ng bida ng Avatar: The Last Airbender na sina Aang, played by Gordon Cormier, at Prince Zuko, played by Dallas Liu. Nangyari today sa Good Morning Kapatid. Nagpasample pa sila ng kanilang martial arts skills na mapapanood sa serye. So we're kind of able to have some fun of what these would look like on screen. Okay, here we go. Kasama ni Gordon sa TV5 ang kanyang Pinay mommy na si Jenalyn, na todo suporta sa career ng anak. Taga-Canada si Gordon, pero 3 beses na raw bumisita sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna ang binata. Kaya extra special sa kanya na ibahagi sa bansa ang tagumpay na bumida sa isang Netflix mega series.
Yan naman ang chika niya sa exclusive 2-on-1 interview sa kanya para sa atin sa Frontline Pilipinas. It has been amazing. I mean, this is my homeland, so it's amazing to be back. I haven't been here in a while. I've seen my family, got to eat some Filipino food. Yeah. It's been a very long time, I can't lie. I was probably 7 the last time I was here, but I remember seeing my family. I get to see them again. I got to see my grandma. Super enjoy naman si Dallas sa Pinas, lalo na't intense silang sinalubong ng kanilang fans sa Taguig. Nasorpresa pa sila na nag-cosplay ang ilang content creators gaya ni Eva La Queen at Prince de Guzman para makita sila. Kabado man, palagay nila na nabigyan nila ng hustisya sa live action ng much-loved story ng Avatar The Last Airbender. Being Aang, well, we, like you said, we stay really true to the original, but we aren't doing impersonations of the characters. We're bringing them to life. Yes. And I feel like I bring the positive energy back to Aang, and I mean, it's kind of just me in general, so it's really easy to just be myself on set. So I think when Albert Kim decided to set the tone for what our show is, which you guys will see, it's exciting because it feels familiar, but there is something grounded in our show that I think people will be excited to watch. Mapapanood na ang Avatar The Last Airbender bukas sa Netflix. Eto pa nga, naglabas naman na ng patikim si Francine Diaz para sa kanilang upcoming collab song ni South Korean superstar So In-guk. Sa teaser video sa kaniyang Instagram, looking extra sweet si Francine kasama si In-guk habang inaawit ang ilang bahagi ng kanilang kantang My Love. Sa caption, sinabi ni Francine na dream come true ito para sa kanya. Nakatakda namang ilabas ang kanilang new song sa March 2. Noong nakaraang buwan lang, sabay sa birthday ni Francine nang i-anunsyo nila ni In-guk ang kanilang collab. Eto pa, trending si Queen of Pop Madonna matapos mahulog sa gitna ng performance sa kanyang ongoing concert series na The Celebration Tour sa Washington, Amerika. Parte ng choreography na hilahin ng kanyang backup dancer ang inuupuan on stage. Yun nga lang, nadulas ang kanyang dancer dahilan para mahulog ang ating 65-year-old pop queen sa upuan. Gumulong na lang si Madonna at nag-pose-pose habang nagpapatuloy sa pagkanta. Ang insidenteng yan, agad namang pinusuan ng kanyang fans. Magpapatuloy ang kanyang The Celebration Tour hanggang sa Abril. Susunod, halos 60 kongresista pumirma ng manifesto para sa pagtutol sa mungkahing iwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pinoy seafarer na sakay ng kinugkob na oil tanker sa Gulf of Oman nakauwi na sa Pilipinas. At ilang tauhan ng Bureau of Customs na dadawit sa pagpupuslit ng mga mamahaling sasakyan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kinablan na mahigit 50 kongresista ang panawagang iwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Hindi raw yan makakatulong sa pagbangon ng Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ito ang nagkakaisang manifesto ng mga mambabatas mula sa Mindanao bilang pagtuligsa sa panawagang ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao o ang Mindanao Secession. Nilagdaan niya ng 53 kongresista ng Mindanao, 3 party list representatives at 1 kongresistang taga-Visayas. Yan ang malinaw nilang sagot sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid de Mapuro, Chairman ng House Committee on Muslim Affairs, marami ng pinagdaanan ang Mindanao.
Nandito ang mga pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. At winasak na ito ng gyera. Pero sa kabila niyan, bumabangon ang mga Mindanawon. Hindi raw nakatutulong sa pagbangon nila ang panawagan ng Mindanao Secession. The call for an independent Mindanao is a step backwards. So parang ang nangyayari, one step forward in terms of progress, tapos you'll call for an independent Mindanao, 2 steps backwards kami. Suportado raw ng mga mambabatas ng Mindanao si Pangulong Bongbong Marcos na naninindigang hindi dapat ihiwalay ang Mindanao dahil ang mas malakas na Mindanao ay nangangahulugan din ng mas malakas na Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Iginiit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na nakaangkla sa konsultasyon ang ginawa nilang pagbabago sa school calendar. Yan ang pahayag ng bise sa ginawang convention at workshop kanina sa Davao City. Alinsunod yan sa ibinabang utos ng Department of Education o DepEd na pagbabalik sa Hunyo hanggang Marso ng pasukan ng mga estudyante. Sinamula namin sa National Capital Regions and then bumaba kami sa iba't ibang regions natin. Nag-consult tayo sa mga teachers, sa mga stakeholders, sa mga parents, and sa mga students. And wala siyang ibang rason, mainly because of tradition and preference ng karamihan. Pinaiimbestigahan na rin ng bise ang nangyaring pagpapaputok ng baril ng isang estudyante sa isang paaralan sa Sorsogon. Tanong pa ng bise paano napuslit sa eskwelahan ang baril. Samantala, no comment naman si VP Sara sa mga paratang ni Pastor Apollo Kibuloy na kasabwat daw ng Administrasyong Marcos ang Amerika para ipadukot at ipaligpit ang pastor. Kinansila muna ng Kamara ang unang pagdinig kanina ng panukalang charter change para sa ilang economic provisions. Iniurong nila ito sa susunod na linggo kasabay ng pag-arangkada ng pagdinig sa panukalang wage hike. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sinalubong ng protesta ng ilang manggagawa at iba pang progresibong grupo ang unang araw sana kanina ng deliberasyon ng Kamara sa Resolution of both Houses No. 7 na nagtutulak ng economic amendment sa saligang batas. Panawagan ng grupo, tutukan na lang muna sana ang panukalang wage hike na pinasa ng Senado imbis na unahin ang tsa-tsa. Yung House kasi mas inuuna pa yung charter change kesa doon sa pagdinig sa sahod at iba pang mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Sa gitna ng rally, hindi naman natuloy ang mismong pagdinig na iniurong na sa Lunes. Sa proseso ng magiging pagdinig sa RBH No. 7, imbes na idaan muna sa regular na committee hearing, magko-convene na ang lahat ng mambabatas bilang Committee of the Whole para makasali agad sa debate ang higit 300 miyembro ng Kamara. Tuwing Lunes hanggang Miyerkules ng hapon, kada linggo planong mag-convene ang Committee of the Whole hanggang matapos ang deliberasyon. We have already been inviting the resource persons and they'll be available on Monday. So it will be a series of hearings and I do not yet have a definite timeline until when we'll be conducting the hearings. Una nang sinabi ng House leadership na gusto nilang maipasang panukalang economic amendments bago ang susunod na State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Pero paglilinaw nila, hindi mamadaliin ng Kamara ang pagdinig dito. Hindi po kami shortcut. In fact po parang repeat performance na lang po ang ginagawa namin because nga paulit-ulit na po namin ginawa ito. Aminado ang mga mambabatas, ilang dekada na nilang itinutulak ang pag-amyenda sa saligang batas. Sa katunayan, higit 300 panukala na ang kanilang naihain tungkol sa tsa-tsa. Kaya naman ang magiging deliberasyon ng Committee of the Whole, 3 beses sa isang linggo. Ayon naman sa mga mambabatas, batid nila ang hinaing ng mga nagrally sa labas ng Kamara kanina. Kaya simula rin sa Martes ng susunod na linggo, uumpisahan na ring dinggin ng Kamara ang panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Nanalo na naman ng gold medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena pagkatapos dominahin ang Memorial Josip Gasparat Indoor Event sa Croatia. 5.83 meters ang kinailangan ni Kearney Obiena para mauwi ang kanyang unang ginto this year. Nalamangan niya si Pedro Boaro ng Portugal at Olen Trey Oates ng United States.
Ito ang unang kompetisyon na nakilahok si EJ pagkatapos ng kanyang successful Asian Games last year. Lalaban na naman si world number 2 pole vaulter sa Istag Indoor sa Berlin sa Feb 23. Sa PBA naman, on track para sa kanyang 8th MVP award si Kraken Junmar Fajardo. Kahit nag-miss ng ilang games dahil sa left-hand injury si Fajardo, isa pa din siya sa mga dahilan ba't champion na uli ang SMB. Nag-average si Fajardo ng 16.2 points, 12 rebounds and 2.3 blocks noong Commissioner's Cup para sa 40.9 statistical point average. Ang umahabol kay Abay sa MVP race ngayon ay sina Barangay Ginebra big man Christian Stan Hardinger na tinanghal na best player of the conference at recently named Finals MVP CJ Perez. Sa volleyball naman, tuloy ang intense action sa UAAP at kaabang-abang na naman ang mga matchup dun ngayon. Live mula sa Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty? Mikey, tuloy ang volleyball action dito sa The Big Dome para sa elimination round ng UAAP Season 86. Unang nagharap ang women's volleyball, DLSU Lady Spikers kontra FEU Lady Tamaraws. Nagpatuloy sa kanilang winning ways ang defending champions na DLSU na na-sweep. Sa loob ng 3 set ang Lady Tamaraws. Nakadikit ang FEU sa huling set pero hindi sila tuluyang nakabangon dahil sa unforced errors. Final score para sa DLSU 25-20, 25-17 at 25-22. Sa kabila ng 2-win win-loss record tingin daw ng Lasal coaching staff ay may mga dapat pa ring ayusin sa kanilang laro. Sunod nagtapat ang UST Golden Tigresses kontra UE Lady Warriors. First set pa lang, dikdikan na ang laban. Sa bawat atake ng use, may sagot ang new and improved na UE. Pero ang all-around effort ng Lady Warriors ang nakasungkit sa unang set, 25-18. Mikey, pinahirapan talaga ng UE Lady Warriors ang UST Golden Tigresses at umabot pa hanggang 4 na sets ang laban. Pero sa huli, nanaig ang UST 4-1. Final score 25-18, 25-19, 25-17 at 25-22. Mikey? Maraming salamat, Marty Bautista. Susunod, mga driver ng e-bike at e-trike sa EDSA pinaghuhuli ng MMDA. Sa ating kaalaman, kailan at paano nga ba na-imbento ang e-bike? At babae sa Cebu City, pinagbabaril dahil sa selos. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Nakauwi na sa Pilipinas ang isang tripulanteng Pinoy na kabilang sa mga sakay ng oil tanker. Yan po yung sasakyang kinubkob ng Iranian Navy noong Enero. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isa sa 18 Pinoy ang pinakawalan na at nakauwi na ng bansa noong February 4. Ayon sa DFA, maayos naman ang lagay ng natitirang 17 Pinoy. Doble pangaraw ang sahod nila ngayon. 10 raw sa kanila ay matatapos na ang kontrata kaya posibleng mapauwi na rin. January 11 nang kubkubin ng armadong grupo mula sa Iran ang oil tanker na St. Nicholas sa Gulf of Oman. Ganti ito ng Iran sa pagkumpiska ng Amerika sa St. Nicholas tanker at kanilang krudo noong nakaraang taon. Na-recover na ng Bureau of Customs ang ikalawang smuggled na sports car na ilang linggo nang hinahanap ng mga otoridad. Ayon sa Customs, kusang sinuko ng may-ari ang mamahaling sasakyan na nakuha nila sa loob ng isang subdivision sa Muntinlupa. Nagkakalaga ng 165 million pesos ang asul na luxury car na isang Chinese national umano ang may-ari. Pero abogado lang niya ang humarap sa mga operatiba kanina na kumuha sa kotse at dinala sa tanggapan ng Customs sa Maynila. Kahit naman nakuha na, nilinaw ng Customs na hindi ligtas sa asunto ang may-ari ng smuggled sports car. Paulit-ulit na ang sinasabing bawal pero paulit-ulit ding lumalabag ang mga e-trike at e-bike rider na ayaw paawat sa pagdaan sa EDSA. Kanina nakipagpatentero sa kanila ang mga traffic enforcer. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Umaga pa lang kanina, mainit na ang mga MMDA traffic enforcer sa Pasay Rotonda. Pinaguhuli nila ang mga e-bike at e-trike rider na nagbalak daw dumaan sa EDSA.
Pati mga rider na hindi naka-helmet at nakatsinelas lang, hindi rin nakalusot, kahit ano pa ang kanilang palusot. Kagising ko lang eh. Surprise eh. Dito lang po, yan sa gilid lang. Huli sa akto ang pedicab driver na ito na walang takot dumaan sa EDSA. Abay nakipaghabulan pa siya sa mga enforcer. Ganun ba kayo talaga wala pa meron dito? Kaya bakit nakapaghabulan pa kayo? Hindi sir, ano po. Sesya na po sir. Wala ring nagawa ang mga may-ari ng mga e-trike na ito nang hatakin isa-isa ng MMDA dahil nakaparada sa bangketa. Kahit nangihinayang, hindi na sila umalma. Mahalaga po ko sa amin yun eh, kasi ginagamit po namin pang-igib po yan. Dito sa ilalim ng Ortigas Flyover pansamantalang nai-impound yung mga nahuhuling e-bike, e-trike at pati na rin mga pedicab. Pero dahil wala pang national policy dito, walang bayad kapag tutubusin ng mga ito. Yun nga lang yung mga may-ari nito ay kailangang umisip ng paraan para maiuwi ang mga ito dahil bawal imaneho ang mga ito sa kahabaan ng EDSA. Bukod sa mga motor, pedicab at e-trike, nasampulan din ng ibang sasakyan sa operasyon ng MMDA. May tiniketang bus dahil kolorum at may mga taxi ring hinuli dahil sa illegal parking. Sa ngayon, binubuo pa ng MMDA, LTO at LTFRB ang guidelines para ma-regulate at maparehistro ang mga naglipa ng electric bike at tricycle. Kaya sa ngayon, administrative order muna ng LTO ang ginagamit na basehan ng MMDA sa panguhuli kapag dumaraan sila sa mga pangunahing kalsada. Kailangan natin hulihin dahil unang-una, it provides a nature of yung pwede silang madisgrasya dahil yung mga e-bikes, ang mga tricycle, they are not built to be at par with the speed of the four-wheel vehicles. And pangalawa, yun nga po bawal na po sila sa EDSA, sila pa po ang gumigit na at humahari-hari po dito sa kalsada. Alam naman daw ng MMDA na siguradong babalik pa rin sa kalsada ang mga pasaway pagkatapos ng operasyon nila. Pero hindi raw sila magsasawang manghuli hanggat may mga lumalabag. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, kasunod ng pagbabawal nito sa mga expressway, pag-usapan naman natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal na sasakyan ngayon, ang mga e-bike. Bago pa man mag-trending at sumikat sa Pilipinas ngayon, 1890s pa, nagsimulang mauso ang mga electric bicycle o e-bike. Sa ilang tala, sinasabing ang American inventor na si Ogden Bolton Jr. ang naka-invento ng unang e-bike na pinapaandar ng baterya. Simula po noon, na-develop pang lalo ang disenyo nito hanggang sa mga moderno nang nagagamit ngayon. Merong parang motorsiklo at meron na rin may 3 gulong o tricycle. Ang mga yan, pinapayagan namang sakyan dito sa Pilipinas. Yun nga lang, ayon na rin sa guidelines ng Land Transportation Office, hindi po required ang may driver's license o registration para imaneho ang mga ito sa ngayon. Pero inaaral na rin ang pagpaparehistro at license requirement sa mga magmamaneho nito. Gayunpaman, hindi pa rin po ito lisensya para hindi maging madisiplina sa kalsada. Sa lahat po ng ito, lagi po sana natin itong tandaan. Tulad ng ating araw-araw na paalalang, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, buhaya sa Amerika nakuhanan ng 70 barya sa tiyan. Paano nga ba nangyari yan? At Can't Buy Me Love star Bel Mariano nag-ikot-ikot sa Divisoria. Nakisabay rin sa nauusong Pabibe Wave. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Love triangle na nakikitang ugat sa pamamaril ng isang lalaki sa isang babae sa Cebu City. Ang biktima dati raw pala karelasyon ang nobya ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kita sa CCTV na ito sa Barangay Poblacion Pardo sa Cebu City kagabi ang paglabas sa eskinita ng isang babaeng nakaitim. Sumakay siya sa e-bike. Maya-maya isang lalaking galing sa gilid ng kalsada ang lumapit at biglang pinagbabaril ang babae.
2 beses pinaputukan ng lalaki ang biktima. Babarilin pa sana niya ang babae pero nawalan siya ng bala. Makailang beses niyang sinubukang ikasa ang baril. Nang hindi na talaga pumutok ang baril, kumaripas ng takbo ang lalaki. Dito na nagsilabasan ng mga residente para tulungan ang biktima. Pero bumalik ang salarin na nakaangkas na sa motorsiklo. May bala na siya ulit at pinaputukan ulit ang biktima. Pero isang binatilyo ang nadamay at tinamaan sa paa. Habang ang mga suspect humarurot paalis, agad namang sinugod sa ospital ang biktimang si Crisanda Jane Fernandez, 20 anyos. Nagpapagaling na siya. Nakalabas na rin ng ospital ang nadamay na binatilyo. Paghapon, sir. Tumulong na rin kami pero hindi namin inaasahang babalik ang suspect. Nung bubuhatin na sana namin yung biktima, bumalik ito at nagpaputok. Kaya ako tinamaan. Ayon sa pulisya, love triangle ang posibleng pinag-ugatan ng krimen. Ang nobya pala kasi ng lalaking suspect na si Marvin Cordova, dating kasintahan ng biktimang si Crisanda. 3 beses na raw binantaan ng lalaki ang biktima. Sinabihan na pala itong si victim na huminto na sa panggugulo, pero di pa rin nagpaawat at tuloy pa rin sa panggugulo sa nobya ng suspect. Tinutugis na ng Cebu City Police ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Sa ibang balita, pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing legal ang motorcycle taxi sa bansa. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan sila sa Grab para gawing legal ang motorcycle taxis. Sa ngayon, nag-ooperate ang motorcycle taxi sa ilalim ng pilot testing ng pamahalaan. Tinutulak din ng Pangulo na luwagan ang regulasyon sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ipinagutos na ni PBBM sa Department of Transportation na pag-aralan ang posibleng epekto nito at magsumite ng rekomendasyon para rito. Nitong nakaraang taon, tinutulak ng Grab na tanggalin na ang supply cap para sa TNVS. Mga kapatid, magaganap ang semifinals ng East Asia Super League sa susunod na buwan sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City. Buena mano ang Seoul SK Knights at ang Anyang Zhongquan-Jiang Red Boosters sa March 8, habang magtatapat naman ang Chiba Jets at New Taipei Kings. Sa Luzon nilaro ang elimination round pero nag-decide ang liga na dalhin sa Cebu ang semis para maibahagi sa iba't ibang lugar ang EASL brand of basketball dito sa bansa. Matindi ang magiging bakbakan yan, lalo na at mag-uwi ng $1 million o 55 million pesos ang magcha-champion. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, showbiz columnist Christy Fermin pumalag na sa mga birada sa kanya ng kampo ni Dominic Roque. At buwaya sa Amerika nakuha na ng mga barya sa tiyan. Tuloy-tuloy pa makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa pool sa CCTV ang pagtagilid ng isang truck sa Katipunan Avenue kaninang umaga. Nadamay pa ang ibang motorista. Sa video ito, kitang-kita ang tila pagsabit ng truck sa isang kable na nag-spark pa. Nagpagewang-gewang ang truck, sumalpok sa Center Island hanggang sa tumagilid. Saktong bumagsak ito sa pulang pickup truck sa katabing lane. Tinangkapan ng pickup na lumayo sa truck pero huli na. Ayon sa MMDA, nawalan daw ng prenong truck kaya nadisgrasya. Hindi na nahagip sa video pero isang rider ang sugatan. Ligtas naman ang driver ng pickup at truck, pati ang pahinante. Nagdulot din ng matinding traffic ang insidente dahil inabot ng halos 3 oras bago naalis ang truck. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mula sa Binondo. Sa Divisoria naman nag-ikot si Can't Buy Me Love star Bel Mariano. Sa kanyang IG, ibinida ni Bel ang kanyang kaswal lang na pag-iikot sa mga pasilyo sa isang pamilihan sa Divisoria. Kasama niya rito ang ilan niyang mga kaibigan. Siyempre, hindi niya rin pinalampas ang pakikisabay sa nauusong Pabibe Wave. Caption lang ni Bel, nag-enjoy siya sa pag-iikot sa kanyang Divisoria Day. Saglit
Saglit na break lang ito ni Belle sa kanyang nagpapatuloy pa ring taping sa mas umiinit pa nilang serye ni Donnie Pangilinan na Can't Buy Me Love. Panoorin sila Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. dito sa TV5. Ito pa nga, pumalag ang showbiz columnist na si Christy Fermin sa mga birada sa kanya ng kampo ni Dominic Roque. May ilan din siyang nilinaw, sabay diin na hindi siya hihingi ng paumanhin sa paratang na dinadawit niya umano si Dapitan Mayor Bullet Haloshos. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfor. Na nila Punto por punto. Sinagot ng showbiz columnist na si Christy Fermin ang mga birada sa kanya ng kampo ni Dominic Roque. Kasunod pa rin ito ng napapabalitang hiwalayan ni Dominic at Bea Alonzo sa programang Christy Fermin ng 1PH. Idiniin ni Fermin, bakit siya kinukundina ng kampo ni Dominic? Nagtataka rin po ako kung bakit ang sinentrohan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abogado ay ang inyong lingkod. Ito pong issue ng paghihiwalay ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque na nauwi na nga po sa hindi pagkakatuloy ng kanilang kasal ay tinalakay po ng halos lahat ng mga media people. Tungkol naman sa pagkakadawit sa issue kay Dapitan Mayor Bullet Haloshos, iginiit ni Fermin, hindi niya pinangalanan ang alkalde na siyang may-ari ng kondo na tinitirahan ngayon ni Dominic. Mensahe lang ni Fermin. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay nasaktan at pinagbintangan pala ang iyong kasarian. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad. Ni paumanhin ipagdadamot ko. Dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Paglilinaw pa ni Fermin, ni minsan wala siyang binanggit na masama o mali siya sa pagkakaugnay ni dating Congressman Bong Suntay kay Dominic. Wala po kaming sinabi na benefactor ni Dominic Roque. Itong si Ginoong Bong Suntay, hindi po namin sinabi na nagkaroon siya ng gasolinahan dahil sa espesyal na pagtrato. Sa lahat ng ito, punto lang ni Fermin, hindi na sana ito mas lumaki kung nagsalita at tumugon na agad si Dominic sa mga issue. Kaya nga ang sabi ko, Dominic, bakit pinatagal mo pa kasi? Dapat yan, agad-agad ay sinagot mo na, yes, I do not own the unit. Ang may-ari nito ay si Mayor Bullet Haloshos. Tapos ang kwento. Ganun lang dapat. Ganyan din ang posisyon ni Fermin tungkol naman sa naging kontrobersiya ng hiwalayan ni Bea at Dominic. At saka yung paghiwalay nyo ni Bea Alonzo, tiniwangwang nyo rin ng matagal na panahon. Samantalang po pwede nyo namang linawin kung bakit nga ba kayo nagkahiwalay at bakit hindi na matutuloy ang kasal at ano ang tunay na dahilan. Kahapon lang nang maglabas ng pahayag ang kampo ni Dominic para kondenahin si Fermin sa mga umano'y malisyosong pahayag tungkol pa rin sa split nila ni Bea. Hindi man binanggit si Fermin, pero nauna na ring nagpaalala sina Mayor Bullet Haloshos at dating Congressman Bong Suntay sa media na maging maingat sa pagbabalita at pagkalap ng impormasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang mga balita at impormasyon dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.